Kumusta mga tol? Ngayon ay nasa harapan na natin itong Yamaha NMAX 155 version 3 and ito yung standard version niya, no? Pero ABS version pa rin naman ito, bali yung TechMax ay yung may YECVT. Ibig sabihin itong nasa harapan natin ngayon ay non-YECVT. So yun ang pinagkaiba nila. Mamaya pag-uusapan natin ang specs and features. Sayang hindi natin inabutan yung TechMax version dahil agad din nirelease pagkalapag pa lang dito sa kasa. Dito nga pala to mga tol sa Royce Yamaha Rev Zone, Cabanatuan City. Kaya sa mga interesado, PM lang kayo sa Facebook page natin o kaya call or text kayo dito sa number ko. Pagdating sa presyo mga tol, cash price para dito sa NMAX version 3 standard version, 155,900 plus LTO registration ay 2,900. Kung installment naman ang balak nyo, ang down payment para dito ay 38,670 pesos. All in na yan mga tol at ang magiging monthly nyo for 12 months ay 13,090 pesos. Pag 24 months naman ay 7,890 at kung 36 months naman ay 6,160. Okay, pagdating sa looks, malaki talaga yung changes niya, no, compare sa version 2. Mas naging aggressive pa yung datingan niya dito sa kanyang front end at mas pinay-sporty din yung looks niya. Minimalist pa rin ang decals kaya napaka-premium. So mula nga dito sa front end, meron tayong malaking wind visor na smoke yung finish. So hindi adjustable pero siguradong makakatulong pa rin para sa aerodynamic. Then sa mismong headlight niya upgraded na rin. Naka dual projector LED headlight na rin siya dito. So siguradong mas maganda na yung buga ng ilaw nito. At nandito pa rin yung trademark DRL lights niya. Yung parang naging mata niya. Syempre redesign din pero makikita pa rin talaga natin dito yung DNA ng version 2. Pagdating sa turn signals upgraded na rin dahil naka LED na rin ito kaya mas kitang kita na kahit daylight. Tapos dito na siya nakapwesto compare dati na nasa magkabilang gilid, ano, at mas mababa yung pwesto niya dati. Pagdating dito sa kanyang side profile, meron siyang edge. Napaka-premium ng design tapos meron lang siya ditong emblem ng Yamaha na jelly yung texture. Then dito naman sa side profile sa bandang likod, meron lang siya ditong branding ng NMAX na naka-emboss kaya napaka-premium ng looks. Sa pinakatapakan naman ng rider mga tol, wala naman siyang masyadong binago dito, no. Ganun pa rin, talagang relax ang riding position mo dito dahil pwede mong iunat yung paa mo. Then sa footrest naman ng OBR, alloy naman yung ginamit, same as version 2. Dumako naman tayo sa taillight niya. Redesign din to mga tol, split type pa rin yung design niya, no. Pero this time mas malayo na yung pagitan compare sa version 2. Tapos meron siyang emblem dito ng Yamaha and dito naman nakapwesto yung turn signals niya na nasa bandang ilalim. At kagandahan mga tol, LED na rin itong turn signals niya. Meron din siyang reflector dito for added visibility and syempre yung ilaw natin sa plaka. Dito sa front fender, mas sporty na yung looks niya. Mas malaki yung parang patilya niya dito, no, compare sa version 2. May similarity din sa XMAX 300. And two-tone din siya, matte black sa gitna and silver naman sa part na to. And may decals tayo dito ng ABS or anti-lock brake system. Sa suspension dito sa front, mas in-improve na rin ni Yamaha. Mas maganda na yung rebound and damping nito kaya siguradong mas maganda ang handling kahit idaan pa sa mga bumpy roads lalo na kung may backride ka. Pagdating sa wheels, same design pa rin naman sa version 2 tapos sa brakes naman naka-disc brake tayo with single piston caliper at equip ito ng anti-lock brake system. Sa gulong may sukat itong 110/70 rim 13 and naka-tubeless na yan. Dito naman sa likod naka-dual shock absorber tayo dito with sub-tank from KYB. Kaya makakasiguro ka sa quality nito at mas maganda na rin ng performance lalo na kung madadaan ka sa lubak na daan. Pagdating sa brakes naka-disc brake with single piston caliper. So syempre equip din ito ng anti-lock brake system. And also equip pa rin tayo ng TCS or traction control system. Pagdating sa gulong may sukat itong 130/70 rim 13 and tubeless na din ang ginamit. Dito naman mga tol sa cover ng radiator niya para dito sa standard, same cover to sa version 2, no. And pagdating sa kanyang muffler, so same pa rin naman to sa NMAX version 2. Pagdating naman sa instrument panel, napaka-premium. Redesign na rin syempre, naka fully digital dual display instrument panel. At talagang napaka-informative at madali lang siyang mabasa dahil napaka-visible ng mga info. So premium din talaga yung design ng cover ng handlebar niya, no? Tapos may emblem siya dito ng Yamaha. Sa mga switches sa handlebar dito sa kanan, meron tayong switch para sa stop and start system, tapos yung hazard light switch, then yung electric push start niya. And pagdating naman dito sa handle grip natin, so same pa rin naman to ng design din sa mga unit ng Yamaha, no? Pero syempre napaka-premium din ng looks. And dito naman sa kaliwa, dito yung high and low beam, tapos yung menu button para sa instrument panel natin, and yung turn signals at yung busina. Tignan nyo naman kung gaano kaganda yung cockpit niya, napaka-premium.
Ignition switch mga tol, syempre naka-smart key system tayo dito. Tapos meron tayong button, seat opener at yung fuel cover opener. Very convenient dahil pipindutin mo na lang yan. So dito pa rin nakapwesto yung fuel tank natin na may sukat na 7.1 liters fuel tank capacity. So very smooth lang buksan ng cover niya mga tol. Ano? Okay, meron din tayong glove box with cover dito sa kanan. Kaya lang medyo maliit, hindi fit yung smartphone. Pero dito sa kabilang side, mas malalim naman yung glove box niya dito. No? Kaya kasyang-kasya yung smartphone natin. Yun nga lang, wala siyang cover. Kagandahan lang mga tol, meron siyang Type-C USB charging port dito para sa mga mobile gadgets natin. Dumako naman tayo sa upuan niya. Simple lang yung design niya para dito sa standard version pero maganda rin ang cover na ginamit dahil meron siyang grip. So syempre para hindi madulas kapag nagbiglang preno. Tapos naka semi-step seat design din siya and talagang maganda rin yung cushion na ginamit. Kaya siguradong masarap upuan. Sa ilalim ng upuan, meron tayong spacious underseat compartment. Kaya siguradong marami-rimi talaga yung mailalagay mo dito lalo na kung sasaba ka sa long ride. Pagdating naman sa dimension niya mga tol, sa seat height may sukat itong 770mm. Mas tumaas lang ng konti sa version 2 ng 5mm. Then sa ground clearance, 135mm. Tumaas naman ito ng 10mm compare natin sa version 2. Tapos sa timbang niya, hindi rin naman siya ganun kabigat. May timbang lang itong 130kg. Dumako naman tayo sa makina mga tol. So gumagamit nga ito ng 155cc liquid cooled single overhead cam 4 valve single cylinder fuel injected engine. At equip pa rin naman ito ng VVA o variable valve actuation at Bluecor for better engine performance and better fuel efficiency. Pagdating niya sa fuel mileage, kaya nito umabot hanggang 45 kilometers per liter. So lagi ko ang sinasabi about sa fuel mileage, depende yan sa road condition o kaya kung paano natin ito gamitin. Depende sa throttle habit natin. At ang isa pa sa tumutulong para tumipid sa gas consumption itong NMAX 155, equip ito ng stop and start system. Usually magagamit to sa traffic light. So pag huminto tayo, automatic mamamatay yung makina niya, no? Kusang mamamatay yan. At syempre habang nakahinto tayo ay hindi siya mag-aaksaya ng gas. Then after lang segundo o pag nag-go na yung traffic light, pihitin mo lang yung silinyador at aandar na ulit yung makina niya. Pagdating naman sa max power output, kaya nitong mag-produce ng 15.2 horsepower at 8,000 RPM at max torque na 14.2 Nm at 6,500 RPM. So dahil standard tong nasa harapan natin, naka-CVT pa ang panggilid ito. No? So yung Techmax nga yung ginamitan ng YE CVT o yung tinatawag na Yamaha Electric CVT. So ito nga yung pinakabago o yung latest technology ng Yamaha para dito sa NMAX 155. Okay mga tol, yan ang update natin para dito sa Yamaha NMAX 155 ABS standard version 3. Kaya sa mga interesado, message nyo lang ako sa Facebook page natin or kaya call or text lang kayo dito sa number ko. Hanggang dito na lang muna mga tol kung umabot kayo sa part ng video na to. And sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ng notification bell para updated ka lagi sa mga i-upload natin. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless. Gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off.